Follow us on Facebook at fb.com/packboyanime. Magandang umaga. Tayo lang ang nandito sa itaas. Wala ngayon si Becky. Sayang, lumipad yung mga ibon. Nahiya sa'yo. Ayan na, kakain na sila. Gusto mo sila makita? Magandang umaga, mga ibon! Pakinggan mo, Emily. Ang tahimik, hindi ba? Dati sa ganitong oras, bumabati na ako ng magandang umaga kay Becky. Sana may tumira sa kabila tapos babatiin natin sila tuwing umaga. Hindi bali, balang araw may titira din dyan. Tapos may mga anak yung lilipat dyan. Paminsan-minsan sisilip din sila dun sa bintana at babatiin natin sila. Magandang umaga! Maraming salamat sa inyo. Dala sa inyong pagdungaw, ha? Sara! Sara! Hindi mo ba ako naririnig? Ano bang tinitignan mo dyan sa labas? Ang aga-aga ginagalit mo ako, ah. Bumaba ka na nga dyan at simulan mo na ang mga gawain mo. Opo, Mrs. Molly. Sarap ng tulog ko. Walang estudyante kaya wala masyadong trabaho. Magandang umaga po, Mr. James. Aba, maaga ka bang gumising at nagawa mo lahat ng biniling ko? Opo, Mr. James. Mabuti. Sara, ang sabi ni Miss Minchin, dalhan mo raw siya ng pagkain sa kwarto niya. Doon na lang siya mag-aalmusal. Opo, Mrs. Molly. Baka gusto rin magpadala ng almusal ni Miss Amelia sa kwarto niya. Tanungin mo na lang siya, ha? Sige po, tatanungin ko siya. Magandang umaga. Dala ko pong almusal nyo. Pumasok ka na. Ilagay mo dito sa harap ko. Opo. Bakit ganyan ka makatingin? Po? Naintindihan ko. Siguro nagtataka ka dahil nagpadala ako ng almusal sa kwarto. Hindi ito pwedeng gawin ni Amelia. Ganon talaga. Oo nga pa. Rumipa lidaralan. Mo yan. Ang sarap naman. Tuloy, bukas yan. Maraming salamat. Sa wakas makapag-aalmusal na ako dito sa kwarto ko. Nasaan ang almusal? Pasensya na po, Miss Amelia. Sabi po kasi ni Miss Minchin, doon daw po kayo kumain sa dining room. Ano? Sinabi yun ni ate?
Meow. Mr. Postman! Good morning po! Good morning. Ito ang sulat nyo. Maraming salamat po. Aba, sinulatan ako ni Becky. Huh? Dear Miss Sarah, kumusta ka na? Ako maayos lang. Kahit nahihirapan ako, pinipilit ko pa rin magsulat. Pinipilit kong maalala ang lahat ng tinuro mo sa akin. Pasensya na kung medyo magulo ah. Miss Sarah, naiintindihan mo ba ang sulat ko? Kahapon nga pala, tinulungan ko si nanay para mabayaran na namin ang utang namin sa may-ari ng lupa. Hoy! Bumalik ka doon! Bumalik ka! Hoy! Bumalik ka dyan! Kayo, lagi kayong susunod sa akin, ha? Salamat sa lahat ng tulong. Walang anuman, karangalan namin na makapagtrabaho dito. Magaling din pala magtrabaho si Becky. Opo. Huh! HD encode by Carlolo 16. Nagtrabaho kami sa bukid nung may-ari ng lupa. Yun lang kasi ang paraan para mabayaran namin ang utang namin sa kanya eh. Hanggang doon pala, nagtatrabaho pa rin si Becky. Sarah, ano bang ginagawa mo dyan? Oras na para mamalengke. Opo, Miss Molly. Sige na, tulungan mo na kami sa paghahanda para sa hapunan. Kumilos ka na! Opo, Mr. James. Sarah, mahal ang gas na ginagamit natin sa lampara. Kaya patayin ang apoy kapag hindi na ginagamit. Opo, Miss Minchin. Kaninang umaga, maaga kaming gumising nila nanay at ng mga kapatid ko. Namitas kami ng gulay sa likod ng bahay namin. Pagkatapos, dinala namin ang mga gulay sa bayan. Gulay! Bili na po kayo ng sariwang gulay! Itlog! Ale, bumili na rin po kayo ng mga sariwang itlog ng bibe. Mga itlog po yan ng bibe namin. Kanina ko lang po yan kinuha. O sige, bigyan mo ako ng 5. 5 itlog. Salamat po. Bumili na rin po kayo ng lavender. Kapipitas ko lang po nito. Pwede niyo pong gamitin ito pantaboy ng mga insekto. Maraming salamat, Mrs. Dinagdagan ko po yan. Maraming salamat din. Nung umalis ako dito, hindi pa nakakatulong ang mga kapatid ko sa nanay namin. Pero ngayon malaki nang naitutulong nila sa mga gawain dito sa bahay. Natutuwa nga ang nanay ko sa kanila eh. Gusto mo ba ng mga patatas? Opo, inay.
sana kasama kita dito. Kung pwede nga lang sana dito ka na tumira sa amin eh. Kaya lang imposible yon. Dahil hindi ka papayagan ni Miss Minchin. O paano, Miss Sarah? Hanggang dito na lang ha. Maraming salamat, Becky. Brought to you by Hackboy Anime. Tanggalin muna ang sideboard dito bago ipasok yan. Opo! Oh. Ito. Oh. Ano ba? Ay, napakainit naman dito. Ay, oo nga. Isinawsaw ko na nga mga paa ko sa malamig na tubig eh. Nakakabawas ba ng init yan? Oo, mas nakaka-presko pa nga ito kesa sa pag-inom ng malamig na tubig eh. Talaga? Masubukan nga. Oo nga, ano, ang sarap. Teka, bago ko makalimutan, Sarah. Po? Pagkatapos mo maglinis dyan, mamili ka ng mga sangka para sa hapunan nila Miss Minchin, ha? Opo, Mr. James. Pagkatapos mong mamalengke, marami ka pang gagawin. Mamalansya ka at magbunot ka ng damo sa hardin. Kaya dapat bilis-bilisan mo ang kilos mo dyan. Opo, Mrs. Molly. Oh, wag ka maiinis sa aming dalawa ni James, ha? Dahil utos to ni Miss Minchin. Kailangan mong gawin ang mga trabaho ni Becky. Oo nga naman. Packboy Anime. Aba, may titira na pala sa kabilang bahay. Ano, wala na bang problema? Naayos mo na ba ang mga papeles at ang lahat ng kailangan para sa paglipat? Opo, Mr. Carmichael. Naayos ko na po ang lahat. Kagaya ng nakikita mo, pinapalinis ko na ang lahat sa buong bahay. Kaya maaari na kayong lumipat kahit na anong oras. Mabuti kung ganun. Sige, magpapadala na ako dito ng mga gamit. Kapag naayos na sa loob ang mga ipadadala kong gamit, tsaka palang pupunta si Mr. Crisford. Hihintay ko po ang pagdating niya. O paano? Maiwan ko na kayo. Sige po. Wow! Mukhang mayaman at isang espesyal na tao ang lilipat sa kabilang bahay. Kung tama ang rinig ko, Mr. Crisford ang pangalan niya. Ano nga kayang klaseng tao siya? Sana mabait siya at masayahin siyang tao at sana marami siyang kasamang bata. Ano? May titira na doon sa bahay na katabi ng dormitoryo nila Miss Minchin? Oo, Peter. Hindi ko pa nga alam kung gaano kalaki ang pamilya niya, pero sana nga marami siyang mga anak. Sigurado akong dudungaw sila sa bintana sa bandang atik. Kakaibiganin ko sila at ipakikilala ko sila kay Becky at Emily. Di na ako makapaghintay, Peter. Sana makalipat na agad sila. Oo nga, Sarah. Sana dumating na kaagad sila. Gusto ko na rin malaman kung anong klase mga tao magiging kapitbahay ninyo. Ha? Ayan na sila. Oo nga. Halika, tignan natin. Sige. Ito po. Ito.
Ngayon lang ako nakakita ng mga ganyan. Indian art! Ano? Indian? Oo, Peter. Gawa sa India ang gamit na yan. Nung nasa India pa ako, palagi ako nakakakita ng ganyan. May ganyan ng papa ko. Talaga? Kung ganun ang ibig sabihin. Posibleng tumira ng matagal si India ang taong lilipat dyan. Maraming salamat, Peter. Babalitaan na lang kita pag nagkita tayo ulit. Sige, hanggang sa muli. Maniwala kayo, Miss Amelia. Totoo yun. Kanina kasi, nakausap ko po yung housekeeper nung kabilang bahay. Ang sabi niya, napakayaman daw po ng taong uupa doon at tumira daw po dati sa India. Totoo po yun. Ano? Isang Indian ang lilipat doon? Pero ang sabi nung housekeeper, hindi pa raw niya nakikita ang taong titira sa bahay na yan. Yung abogado lang po ang laging niyang nakakausap. Ano nga kayang klaseng taong lilipat dyan? Kung ganun, hindi pa siya nagpapakita. Sa tingin ko, hindi totoo na mayaman siya. Nakita ko kasi yung mga gamit niya kanina. Wala namang kwenta yung mga yun, puro basura lang. Ano? Hindi po basura mga yon, Mr. James? Ha? Aba, Miss Sarah! Kanina ka pa ba nakatayo dyan? Kung hindi basura mga yun, ano ang itatawag mo doon? Ano po? Mga Indian art po yun, nakita niyo, Mr. James. Ano ka mo, Sarah? May mga ganun din po kasi ang papa ko sa kwarto niya doon sa India. Kaya alam ko na Indian art ang mga gamit na yun. Tulad ni Papa, na-appreciate ng taong lilipat dyan ng Indian art. Wala pa nakakakita sa taong titira sa kabilang bahay. Pero hindi na maganda ang iniisip ng iba sa kanya. Papa? Sa tingin ko, walang kasama mga bata yung magiging bago nating kapitbahay. India? Saan lugar sa India kaya sila tumira noon? Siguraduhin mong hindi magtatapon ng basura sa bakura natin yung naglilipat nating kapitbahay. Naintindihan mo? Opo. Bilisan mo, kumilos ka na! Ramdas! Ramdas!
Edward na bago naming kapitbahay, mukhang meron siyang malubhang karamdaman.